So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago pa sa amin na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest ever to do it, mga kahombre ko, pagdating sa sugal promoting. The biggest, kawawa na, kinakawawa pa ng kanyang fanbase. The biggest clown, the legendary clown, mga kahombre ko. Walang iba kundi si proud gamer legend na si Razzie Binks. Palakpakan sa utak ang putang inang yan. San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Kasi nakakagago na talaga dito sa ating bansa di ba? Ang babait nitong mga influencer celebrities na to, akala mo ang huhusay, pero ending pera-pera din naman ang lahat. Mahiya naman kayo, sabi nga ni Pangulo Marcos. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Senator Erwin, I am always at your service kung kinikailangan ng isang influencer na sumampa para mag-testify. I am very willing. Si Raymond Oscar Bingkang o mas kilalang Razzie Binks ay isang Filipino gamer, streamer, content creator na sumikat sa paglalaro ng sari-saring mga first-person shooter, strategy at horror games. Nagsimula ito bilang isang LOL player, uploading satirical videos online para i-entertain ang audiences nito. Sa panahon din na ito, mas nakilala siya nang pumutok ang hidwaan ng ML versus LOL issue, kung saan ay isa ito sa mga naging tagapagtanggol ng LOL, at sa kabilang panig naman ay ang legend na si Doggy. Ganto yung ML players. Tol, ano ML? Sige, LOL player. Hey bro, let's play LOL. English po kinig. Tapos mga ano pa yung mahaba yung buhok no? Nakaganon pa tolo. Natakip sa mata. Ay! Natalo tuloy ako! Di rin nagtagal, lumipat na to sa iba't ibang mga laro nang umuusbong ang pangalan ng Valorant at PUBG. Grabe, tibay na to kung saan-saan to na gaming content pumupunta. Meron itong 403,000 followers sa TikTok, 535,000 subs sa YouTube at 1.3M followers sa Facebook. This guy is big, mga kahombre ko. So what? So fucking what? Sino ka ba? Hindi po makatarungan ang counts ng subs niya because this guy is bigger than this. Real talk yan. Sa nagdaang kasikatan ni Razzie Binks, bakit nga ba natin siya i-content ngayon? Around March 2025, nagkaroon ng isang post si Razzie kung saan in-endorso nito ang isang gambling website. The experience is unique. Actually, legal gambling website under PAGCOR, mga kahombre ko. Totoo naman yun. Andito na ang mga pinaka-pogi. Panoorin natin ang night dito. Get ready for an electrifying night filled with spectacular performances, exciting surprises, and your favorite stars. This year's night is bigger and better than ever, featuring show-stopping acts from Vice Ganda, Piolo Pascual, Kim Cho, and many more. Yan ang sinasabi niya. So, kasama po siya ng mga big stars na to na nagpo-promote ng isang napakalaking online gambling platform. You will be accountable for that. At wala lang, yan lang ginawa niya, mga kahombre. Picture lang siya sa iPad. That's it, finished. So, he got paid for doing this, and hindi naman siya big, alam niyo yun? Magkano yung binabayad sa'yo? Ewan ko ba't gano'n, man. Paano nangyari na na-cancel tong tao na to, mga kahombre ko? Oh my God. O sino yung nagbayad sa'yo? Sa nangyaring post, nakatanggap ng numerous bash ito sa kadahilanan na gawa na rin itong kumagat sa ganitong sistema. After 30 minutes ng post, ay dinilit niya na ito at nag-story ng isang pahayag. So actually, hindi naman ganun kalala. To tell you the truth, mas malala pa nga ako, mas malala pa kami na nagpo-promote ng online sugal, no? Pero bakit ganito ang nangyari dito, mga kahombre ko? Crazy. F that. I'm sorry to disappoint you all, but I'm pulling out. My heart says no. Back to video games. Bakit? Paano nangyari na na-cancel to sa simpleng ganito, no? That's science, bitch! Alam nyo, mga kahombre ko,
meron ako sasabihin sa inyo. Go! Sa tingin ko, kaya itong tao na ito ay na-cancel dahil hindi talaga tinatanggap ng fanbase niya ang online sugal promotion. Saan mo nakuha yung information na yan? Hindi po nila tinatanggap to. Ayaw ng fanbase niya. And in fact, mapapansin natin na simple lang yun ha. Like nilagay niya lang, na-cancel siya totally. Up till now, hindi po siya tinitigilan ng mga comments in regard sa pagkakamali niya ng 30 minutos lang na pag-post noon, mga ka-hombre ko. Hanggang ngayon, hindi siya tinitigilan even after months and months. Kailan ka ba mag-move on, man? Doesn't matter. Kasi ikaw ang taya. Diyos ko naman, MJ, ang tanda-tanda na natin. Magkaiba kasi po, mga ka-hombre ko, ng fan base, no? Ang bawat influencers. Merong nagsimula sa pagkatarantado, natanggap lahat ng katarantaduhan mo tulad ko, no? Ginagawa ko na yan even before, so sanay na kayo. Wala na. Yun na. Hindi ka naman nagbago eh. Yung mga magre-reklamo sa akin in the future will be yung mga bago na mga naging kahombre ko ngayon, no, sa part na to ng career ko. Kayo mga putang inan yung lahat. Pero yung mga nauna, wala yan silang pakialam. Sanay na sanay sila na nagpo-promote ako ng online sugal. Bagong taon? Ngayon, mga kahombre ko, samantalang ito si Razzie Binks, hindi po kaya, hindi kinakaya ng kanyang fanbase itong kaganapan, itong ginawa niya at gagawin niya na promotion ng sugal. Kaya hanggang ngayon, hindi po siya nilulubayan. I don't want to be associated with you anymore. Nagigets mo ba? May isang Facebook page ang nagbigay pahayag dito sa nasabing issue. From Jabol to Heart Says No. Honestly, even though I am annoyed by this dude and utterly disgusted by his Jabol content, he is one of those local creators that I have high expectation for when it comes to endorsements or advertisers. I mean, unlike other gaming content creators, he never sold his soul or betrayed his audience by taking gambling advertisers. Real talk to naman siguro to, mga kahombre ko, di ba? Para sa mga nakasubaybay sa taon na to. Paano mo nasabi yun? So, seeing this is actually disappointing. Yun yung motibo. Fuck you! However, his recent story implies he pulled out from the gambling advertisement deal. I just hope it is sincere and real. I mean, if he did pull out from the advertising the gambling company, it just shows he actually listens and cares about his fans. Unlike those brain-rot content creators that prey on their fan and encourage them to gamble. Why me? Oh my God, mga kahombre ko. Actually, to tell you the truth, yan po yung pinakamasaklap na pwede mangyari sa isang influencer. Yung tipong hindi pala tanggap ng fanbase mo na ikaw ay gagawa ng ganitong klase ng situation, mga kahombre ko, di ba? Ako naniniwala ako na tama yung ginagawa ko. Pero again, para kasi sa mga influencer, no, this is big kasi super easy lang nito. Tas madali lang silang pepera dito. Kaya tinatanggap to. Kaya tumatanggap kami ng ganito. Alam niyo yan. Pero sa isang banda, mga kahombre, napansin din naman natin, di ba, na maraming mga influencers ang nag-comply sa kagustuhan ng gobyerno. So, itinigil muna nila sa panahon na ito hanggat naghihintay pa, no, ng kung ano ba ang mangyayari at kaganapan nitong mga susunod na panahon, no. Kaya ganyan yung nangyari. And eventually, meron pa ring mga influencers ang patuloy pa rin. Makapal ba ang mga pagmumukha nila? Definitely. Diyos mio naman. Kasama na ba ako sa makakapal na mukha ng mga influencer na nagpo-promote ng ganito? Ano bro? Anong sasagot mo? Definitely yes. Grabe. Ayan talaga yung path na dinaanan ko. Grabe talaga mga kamatis, mga kaibigan eh. Hindi naman ako kay para itanggi yan. Sino ba naman tatanggi dyan? Wala. Hindi ako tatanggi dyan. And it's real. Pero syempre mga kahombre ko, may mga influencers din na hindi talaga kaya na tanggalin ito sa sistema nila. No? Kasi syempre, ito yung pinagkukuhanan nila. Yun, hintayin na lang natin kung anong gagawin at mangyayari in the past few weeks o days, kung ano ang sasabihin sa atin ng ating gobyerno. Kung pwede bang ituloy o hindi pwedeng ituloy. Anyhow, ganun talaga. Kasi napansin natin na nagkaroon ng ilang weeks, no, na tumahimik. Kaya marami kaming nagbalik, no, sa pag-promote. Pero dahil uminit ulit, di ibig sabihin hindi talaga siya pwede, hindi siya okay. So wala tayong choice kundi mag-stop
and hintayin na lang kung ano magiging desisyon. Sino bang linoko mo dyan, MG? And eto na nga mga kahombre ko, no? Up to this day, isa ito sa nakasira sa image ni Razzie Binks. At ginagawa na lamang katatawanan ang kanyang mga uploaded contents na paukol sa insidente na ito. Magtataka kayo kasi talagang lahat mga kahombre ko, as in totally lahat po sa comment section, puro ganyan po ang comment. Grabe yung nangyari sa kanya na to. Nabuo din dito ang katagang Just My Location, Sir. Kung saan nag-originate naman ito sa isang namayapang Filipino soldier na nagbitaw ng salitang Just Bomb My Location, Sir. Hindi natin alam bakit nabuo yung katagang yan ukol sa pinopromote niya na yon. Tama? Tindi po nitong meme na to mga kahombre ko. Sobrang, this guy is legendary pagdating sa memes, no? Meme world. Putang ina nyo. Halimbawa sa naging post ito ukol sa isang gaming post na may status na bro is not safe. Bro is not safe from. Bro thinks he is safe from. Bro being hunted by the is it who is hunting you? Bro thinks he is safe. Oh my God. Bro, iba't ibang tao to ha, pero same content, parang pinag-usapan. Same comments, oh, parang pinag-usapan to. Tindi ng hatred na inabot ng batang ito, mga kahombre ko, lala. Ngayon, sa mga gumagawa nito, you are evil people. Para lang sa 30 minutes na post na ganun. Isa pa rito ang post niya sa paglalaro ng Valorant, kung saan showcase ito ang server region ng Manila. Play the server instead. Manila server like many players. Just Manila may be. Nagkaroon din dito ng mga sari-saring memes ukol kay Razzie commented sa kanya mga post. Oh my God. Yung apelido niya, mga kamera ko, grabe na to. Bing. Oh my God, man. What the F? Fuck! Sa sitwasyon na ito, hindi naman bothered si Razzie Binks at sumasabay na lang siya sa nasabing insidente. Some dude just came up and gave me this. Bingo. Anyway, mga kahombre ko, ano ba ang take ko dito, no? This is just a funny and laugh trip, man. LOL content. Putang ina mo! Pero, inulit-ulit ko na nga ito, no? We are just waiting kung ano ba talaga ang gagawin ng mahal na gobernansa sa sitwasyon na ito. Sorry, man. It's just funny. It's still funny, man. You will be accountable for that. Grabe ito nangyari kay Razzie Binks na to. Shit, man. You are pieces of scum and you need to be stopped! Grabe ito. Ang lala nito. Anyway, hindi natanggap ng fanbase ni Razzie Binks na siya yung nag-post. Alam mo ibig sabihin, no, Razzie? Putang ina mo! Ibig sabihin nun, ganun silang ka-disappointed sa'yo. Disappointed ang tao sa'yo kasi they were expecting something big from you. So you should be happy. And as long as hindi mo na yan ginagawa o hindi mo na yan ginawa at totoong nag-repent ka sa parte na yan ng buhay mo, then man, it's gonna be okay. Repent! Normal lang yan. People makes mistake. It's okay, man. As long as alam mo at ikaw nagpatawad na sa mga tao at di mo na to ginagawa, man, it's okay. Diba? Pero syempre, ang problema, kapag inulit mo ulit, yari ka. Kaya, ewan ko, man. Ewan ko, Razzie Binks. Ano bang plano mong gawin? Huwag ka na mag-promote? O join us? Joke lang. This guy should be more accountable sa mga sinasabi niya. Anyway, bahala ka. It's your life, Razzie. Pero, yun. At least, nakuha mo yung biggest Filipino meme sa buong social media. Just, plus my reaction, sir. Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.